Mukhang apektado di umano ang PIDEA sa mga isiniwalat ng vlogger na si Maharlika at unti-unti na itong pinapakinggan ng mga tao. Maging ang mainstream media ay napapansin at nababanggit na ang pangalan nito. Hinamon naman ng mga pro-Marcos itong si Senator Bato na imbitahan kung sino ang nagpakalat ng PIDEA leaks at ito nga ay si Maharlika. Kahit ito raw ay American citizen ay may pananagutan ito sa Pilipinas kaya marapat lamang na imbitahan ito sa Senado. Matatandang halos araw-araw ay may pasabog ito laban sa mga Marcos, lalo na kay First Lady Liza Marcos. Maharlika, ang dating tagapagtanggol ng mga Marcos noong pamang Leni Robredo at mga Dilawan na ang kalaban, ngunit ngayon ay nangunguna na bilang kritiko. Narito naman ang analysis at opinyon ni Sir Mike Abe patungkol dito sa PIDEA Leaks. Yan, kilala ba niya yan? Yan ang artistang si Maricel Soriano. Nananahimik ang buhay, nananahimik sa kanyang kalagayan ngayon, sa pagiging artista. Alam naman natin na Diamond Star yan, di ba? Nung araw pa. Siya po, kaya ko pinapakita, ay isasalang sa Senado. Kaya atin ding aabangan. Siya ipinatawag ng Senado ng Committee on Illegal Drugs ni Senador Bato de la Rosa. Hindi natin alam kung anong sasabihin niya dyan. Kaya lang, talagang gumagamit na sila ng mga personality na katulad ni Maricel Soriano at ng iba pa para lang pagtuunan ng pansin at makakuha ng atensyon sa taong bayan tungkol sa kanilang pag-aakusa kay Pangulong Marcos dyan sa illegal drugs. Yun talaga ang layunin. Hindi nag-iimbestiga ang Senado para pagandahin ang ekonomiya ng bansa. Hindi nag-iimbestiga ang Komite ni De La Rosa para maging matatag ang bansa. Yung kanyang mga galaw ngayon, siya ay nagagamit o baka nagpapagamit sa mga anti-Marcos para sirain at kumbinsihin ang taong bayan na palitan si Pangulong Marcos ng wala sa lugar o labag sa batas. Yan po yan. Kasi kung yung committee ay nag-iimbestiga para sa development ng bansa, suportahan natin. Pero ang layunin naman, dahil siya'y nagpagamit sa mga anti-Marcos at yung mga vlogger na nag-produce kay Jonathan Morales na nagsasabi kung ano-anong hindi naman kapanipaniwala, pinapatulan ng Senado. Ang Senado po ay napakataas na opisina at posisyon, institusyon ng ating lipunan. Dapat bahagi sila ng tumutulong sa magandang buhay at kinabukasan ng mga Pilipino. Pero yung ilan, hindi ko po nilalahat, na mga senador nagagamit pa sa paninira sa ating pamahalaan. Yan po yung nakakalungkot. Pinapasweldo natin sila. Milyon-milyon ang kanilang kinikita. Alam ba ninyo na milyon ang kinikita ng isang senador sa isang buwan? Pagkatapos ang ginagawa nila hindi tulungan si Pangulong Marcos, hindi tulungan iangat ang mga walang trabaho, bigyan ng magandang education at kalusugan ng mga Pilipino, manindigan sa West Philippine Sea. Hindi. Sila po ay nagiging bahagi pa ng paninira para palitan ang gobyerno ng kampo ng mga Duterte. Yan ang aking pong analysis at opinion sa kanilang galaw. Pati si Maricel Soriano na nanahimik, ipapatawag pa. Pati si dating Executive Secretary Paquito Ochoa na tahimik na rin sa pribadong sektor, ipapatawag pa rin. Dahil naniwala sila kay Morales. Lahat ng sinasabi ni Morales na hindi naman kapanipaniwala, pinatulan ng Senado. Kasi kaya ko sinabing pinatulan ng Komite ni De La Rosa dahil yung lahat ng sinasabi ni Morales, ipapatawag niya. Alam mo, Senador Bato de la Rosa, hindi naman kita pinangunahan, ang pilitin mong pauwiin at iharap mo sa Senado yung vlogger, yung mapanirang vlogger dyan sa Amerika, siya ba ay Filipino citizen pa o American citizen? Kasi kung Pilipino siya, meron siyang pananagutan sa Pilipinas. O kahit American citizen siya, meron pa rin siyang pananagutan dahil ang kanyang sinisira, hindi lang si Pangulong Marcos at First Family. Ang kanyang sinisira ay Pilipinas sa buong mundo. Ang sinisira niya at kawalan ng respeto sa ating mga batas. Ang kanyang ginagawang pambabastos, panlalait sa First Family, kay Pangulong Marcos, kay First Lady at iba pa.
Yan ang ginagawa ng vlogger na yan. Yan ang dapat mapupunta sa Senado at tanungin. Kasi siyang promotor kung bakit lumutang yung Jonathan Morales kahit na sirang-sira ang kredibilidad niyan sa Law Enforcement Agency. Walang naniniwala sa kanya. Pero pinatulan ng Senado. Para saan? Para sa pagpapaganda ng buhay ng Pilipinas? Hindi po yan. Para siraan si Pangulong Marcos, para magalit ang taong bayan kay Pangulong Marcos, para gisingin ang taong bayan at magalit sa pamahalaan. Yan ang layunin niyan. Parang ganun ang dating. Di ba? Kasi kung talagang ang layunin po ninyo ay matatag na bansa, matatag na republika, pagkakaisa ng mga Pilipino, dapat hindi nyo pinapaniwalaan yung mga mapanirang grupo. Alam naman natin yan eh. Ano bang interest nila? Yung kapangyarihan lang makuha nila. Wala naman silang national agenda. Paano pagandahin ang ekonomiya at security ng bansa? Lahat pansarili lang. Tapos pinapatulan nyo. O di ba? Gamit ang kapangyarihan sa Senado, gamit ang pera at institusyon ng pamahalaan, pera ng taong bayan. Di ba? Sino ba yung Morales na yan? Sino ba yung mga vlogger na yan? Di ba sila lang yung magkakakampi? Madaling mag-akusa pero ang pagpapatunay ay napakahirap. Ay bakit yung pinapatulan yung mga sinasabi? Na hindi naman ho talaga makakatulong pang kalahatan. Nakakatulong lang yan doon sa may mga ambisyon na maghawak muli ng kapangyarihan. Sana alam yan ni Senador Bato de la Rosa. Okay? So any comment, reaction sa ating mga mamamayan? Dito po sa aking mga channel, Mike Abe Opinions at MA Pinoy TV, sasabihin natin ang totoo. Base sa ating analysis at opinion, base rin sa mga nangyayari at galawan. Huwag tayong mananahimik sa mga galaw ng mga pansarili. Mag-ingay tayo para sa kabutihan ng nakakarami. Mag-ingay tayo para sa development at kaunlaran ng bansa. Huwag tayong sumali, huwag kayong sumali sa mga makasariling galawan. Yan po yung aking hinihiling at ang aking channel na ito. Suportahan nyo at palalakasin natin, paninindigan natin ang tama. Sasabihin natin pag sila'y mali, sasabihin natin pag sila'y tama. Diba? Sa ating analysis at opinion base sa mga ginagawa at kanilang mga sinasabi. Sana, inulit ko, sana magkaisa ang mga Pilipino pero parang malabo. Kasi nga, may mga deadline na silang binabanggit. Gustong-gusto na sila maghawak muli ng kapangyarihan. Atat na atat sila na matanggal si Pangulong Marcos sa anumang pamamaraan para lang ho sila ay makabalik sa kapangyarihan. Wala namang ibang dahilan. Di ba? Eh bakit kayo magpapagamit? Bakit tayo maniniwala dyan? Okay? Magpakatatag bilang Pilipino, bilang isang bansa. Isang bansa, isang diwa. Kung sino ang presidente at hanggang kailan ang kanyang panungkulan, suportahan. Pag tama ang ginagawa, suportahan. Kung may mali, sabihin lang, pero hindi basihan para kaagad palitan. May proseso sa batas. May respeto dapat sa batas. Hindi pwedeng gusto nyo mangyari kahit kakaunti kayo. Gusto nyo mangyari ang gusto nyo dahil may mga interest lang kayo. Hindi pwede yun. Kailangan may mga due process at dapat na maayos. So, abangan natin itong pagharap ni Maricel Soriano na sinasabing nag-confirm na siya pupunta ng Senado. Ano ba ang kanyang sasabihin? Kung di ako nagkakamali, itong si Maricel Soriano ay mga taga-suporta ito ni Leni Robredo nung nakaraang eleksyon. At alam naman natin, ito po ang mga piklawan, dilawan, hindi naman lahat, pero marami na sa kanila ang naniniwala at sumusuporta kay Pangulong Marcos kaysa sa mga Duterte. Mas gusto nila ang ginagawa ng Pangulong Marcos ng ating kasalukuyang administrasyon sa iba-ibang programa kaysa ginagawang paninira at panlalait ng kampo ng mga Duterte. Yan po yung nakikita natin. Kaya abangan din natin, ayaw natin pangunahan. Ano ang sasabihin, maniniwala ba tayo o hindi sa artistang si Maricel Soriano sa kanyang pagharap sa